isang lutuing malaki ang pag-asang pasikatin ang Pilipinas. Ito ang adobo, pangkaraniwan na sa ating panlasa. Pero nakagugulat na meron palang 100 o 1,001 pang paraan upang ito'y ihanda. Sa dinami-dami na mga pagkaing tinikman at niluto ng food expert na si Nancy Lumen, isang luto raw ang talagang malapit sa kanyang puso: adobo. Meron nga raw siyang 101 ways sa pagluluto nito, dahilan para magkaroon siya ng K o ng karapatan na tanghaling adobo queen. Ilan nga raw sa kanyang mga adobo recipe, minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Masarap talaga. At ang 3 sa pinakapambihirang bersyon ng kanyang adobo, personal niyang itinuro sa amin. Matagal ang buhay ng adobo, kaya nga adobo is forever eh. Yun ang aking motto. Kaya ang gusto ko sana, lahat na Pilipino, kahit saang bansa o dito man, let's say may foreigner, kung kaya mong paglutuan ng adobo, why not? Pakilala mo yung ating national dish. Sa recipe, to boil the meat. Pinakuluan muna ni Nancy ang karne ng baboy at manok. Unang tip ni Nancy, sa asim daw nagkakatalo-talo sa pagluluto ng adobo. Kaya't imbes na suka, ang gamit niyang pampaasim, manggang hilaw. Nilagyan ng toyo, bawang, paminta at asin. Nung lumambot na ang karne, ang adobo sa mangga, iprinito. At saka muling nilagyan ng sarsa. So, ang adobo kasi, it doesn't necessarily mean na kailangan may suka, toyo. Basta't meron kang acid. Kung ang hanap naman daw ng panlasa ay yung tipong nag-aagaw ang asim at tamis, perfect daw ang sabaw ng buko. At serve natin din mismo dun sa buko. Milky, creamy ang taste. Sarap, sarap siya. Pero heto ang magpapasuray sa sino man sa sarap. Adobong ang pampalasa, beer. Kailangan pag ang pagluto nito, ine-evaporate nyo yung alcohol. Ang maiiwan lang yung lasa ng malt. Ang resulta, adobo with a twist. Talo ang mga French! Sarap! Heaven! Minana pa raw natin sa mga Kastila ang pagluluto ng adobo. Mula ito sa salitang adobada na ibig sabihin, i-marinate o ibabad ang karne sa suka para mas tumagal at hindi mapanis. Hanggang sa hinanap-hanap na ito ng panlasang Pilipino. Katunayan, bawat probinsya o rehiyon sa ating bansa may sariling bersyon ng adobo. Kaya nga may mga grupong nagpapanukalang gawin itong pambatong putahe ng Pilipinas. Gusto namin na makilala ang pagkain Pilipino sa buong mundo. Kaya gumawa kami ng libro at pinakita namin yung makabagong presentation kung paano mo ipe-present yung pagkain natin na naaayon sa international standard. Talaga namang maaaring lumaban sa pagkain sa buong mundo. Ang iba, sa sobrang pagkatakam sa adobo, ipinagpipiesta pa ito. Nung nakaraang taon, sa isang hasyenda sa Laurel sa Batangas, ginanap ang kauna-unahang adobo cooking competition. Nagpagalingan ng iba't ibang universidad sa Pilipinas sa pagluluto ng adobo. At ang hinirang na kampyon sa pasarapan, si Larry ng Arellano University. Ang kanyang winning entry, adobong tangang palaka.
Kaya bago pa tayo magkalimutan, ituturo na ni Larry ang kanyang adobo recipe. Matapos linisin ang palaka, pinakuluan ito at sinangkapan ng paminta, asin, sibuyas, bawang at luya. Nung lumambot na ang karne ng palaka, ang ilan hinimay at tinadtad ng pinong-pino. Hinaluan ng pula ng itlog, harina at mga pampalasa. At saka ipinalaman sa tiyan ng natirang palaka. Binalot sa bacon at iprinito. Sunod na inihanda ni Larry ang sarsa ng adobo. Naggisa siya ng sibuyas, luya at tanglad. Hinaluan ng gata ng nyog, dahon ng laurel, toyo, asukal at suka. Nung maluto na ang sarsa, ginawa niya itong pang-dressing sa prinitong palaka. Masarap yung lasa kasi nag-blend yung spiciness niya, yung anghang, yung tamis, at saka yung asim, at saka yung alat ng adobo. At the same time, maganda yung pangalan, Tangang Palaka. Nangingiba po yung anghang. Masarap. Yung flavor lasa po siyang chicken. Dahil sadyang malikhain at mapamaraan daw tayong mga Pilipino, kahit ano, pwedeng i-adobo. Ultimo nga ang simpleng kangkong, nagiging masarap na hapunan. Ngunit ang adobo, hindi na lang pang-ulam ngayon. Ginagawa na rin itong flavoring mula kutkutin, delata, pati balut. Pwedeng-pwedeng maglasang adobo. Masarap siya. At para sa mga sosyal ang panlasa, tsak napapasa ang adobo pizza. Kung fine dining naman ang hanap, tikman ang adobo overload, adobong foie gras o atay ng gansa. As you can see, medyo thick yung sauce natin kasi nilagyan namin ng gata, yung aming adobo sauce. Toasted garlic. Enjoy! Very exquisite touch, you know. I've never tried foie gras like this before, basically. On adobo. Good stuff. At dahil pang world class ang sarap ng adobo, natitikman na rin ito hanggang sa Amerika. Sa park na ito sa California, dinarayo ang isang food cart kung saan ang best-seller, chicken adobo rice. Ang may-ari ng food cart, si Jason, Pinoy. I got into it about a little more than a month ago. Some friends of mine came home one night where they just experienced some of the food carts in San Francisco, and I was over here cooking, so they said, try something out. We chose adobo because it's something that's simple to make. We can make a lot of it. Siyempre, ang kanyang numero unong mga suki, mga Pinoy rin. Masarap. Of course, nakakamiss ng adobo. Hello, kapuso? Pati ang sikat na Hollywood star na si Pamela Anderson. Suki rin ng isang Filipino restaurant sa Los Angeles. At dahil vegetarian si Pamela, ang paborito niyang adobo, tofu o tokwa. Ang adobo, simple ang mga sangkap, hindi pa mabusising lutuin. Pero pagdating sa lasa, hindi pa huhuli. Sa sarap nito, siguradong ipagmamalaki mong Pilipino ka.
Sarap yan. Napakasarap.